Magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati po natin ang Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi, ang ating mga kababayan sa St. Joseph Cathedral sa Abu Dhabi, St. Paul's Church sa Mosapa, shout out dyan, shout out. John the Baptist Church in Ruwais, St. Mary's Catholic Church in Alain, and St. Mary's Church in Dubai. Ano po? At lahat. Merong nagpasabi dito, watching from Las Vegas. Diba? Nakita ko kanina, ano po? Mga watching from Cubao. Yan. Asan ba yun? Salamat sa pagdarasal na maayos ang ating linya. Ano po? Walang distraction. Nagpapasalamat tayo sa Salesian Sisters. Sila ang ating prayer warriors sa gabing ito. Watching from Israel. Wow, Tuda. Kabanatuan. Saan pa ito mga ito? Vienna, Australia. Wow. Saan pa ito? Hong Kong. Lodo Beach. Ay, apelyido pala yun. Nakala ko lugar. Mandaluyong, Antipolo, Magallanes. Malalayo ito, Magallanes. Oman, Muscat, Oman. Brunei. Wow, ang dami natin ha. Malayo nararating natin. Oh, bigla kayo naglistahan ha, kung saan kayo galing ha. Para gusto nyo mabati talaga kayo ha. Sydney, Australia. Tayabas, Quezon. LA. Banawa, Cebu. Maayong gabi sa inyong tanan. No sounds. Bakit no sounds? Meron Ano ba? May tagasulat doon. Ano po? From New York. Ano yan? La Trinidad, Benguet. San Mateo, Rizal. Guimaras. From the land of Guamangos. New Zealand. Grabe. Dami nila. Let us begin our evening, my dear brothers and sisters. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Jesus said to the Jewish crowds, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever, and the bread that I will give is my flesh for the life of the world. The Jews quarreled among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink.
Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Just as the living Father sent me, and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me. This is the bread that came down from heaven. Unlike your ancestors who ate and still died, whoever eats this bread will live forever. Let us pray. God, our loving Father, we ask that you bless our evening, bless our time together. Bless your people, O Lord, wherever they are. As they gather, O Lord, bless their families. You know what is in their hearts, their concerns, their fears, their longings, their joys. You know, Lord, their situations. Lord, make them feel your presence. Put peace in their hearts, O God. And grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Good evening to everyone who's watching us in the evening. Good afternoon to all who are watching us in the afternoon. And good morning if you are watching us in the morning, wherever you are. Unless you eat my flesh and drink my blood, this will be just an hour. And if we have still time, we will open our evening to some questions and answers. Ano po? Maganda din pala itong online recollection. Ano po? 2,500 live viewers. And I don't have to worry of the lugaw. Oh my God. Thank you, Lord. Ha? Kasi pag nagpaparecollection ako, nagpapalugaw ako, ninenervyos ako eh. Ha? Ngayon, hindi ako nag-aalala. Walang lugaw. Ano po? But you can send your love offerings. My dear friends, my brothers and sisters, we have 3 parts in this recollection. Ano pa? Why we are talking about this and what will happen in the next few days. We all know that when we follow God, we have to accept that you need to hear the Word of God. And in hearing, it's up to you whether you believe it or not. Now, you hear it, you believe it, and when we say you believe, it is not simply an assent of the mind, but a conviction of the heart. Believing God must move you to follow God. To follow means to obey the law, to live according to the ways of God. Yung pag-follow, pagsunod, hindi lang yung sunod na sunod. Ano po? Kundi, sabi nga, ang gawin ang kalooban ng Diyos. Marami sumusunod sa Diyos, pero hindi naman ginagawa ang kalooban ng Diyos. Huwag na nating pag-usapan yon. Ikaw na lang. If you are really interested in following God, you must be constantly asking yourself, Lord, ano po ba ang gusto mong gawin ko? Ano po ba yung pinagagawa mo sa akin? Madalas ko po yung sinasabi that it is not enough that we avoid evil. As the Holy Father have said this, avoiding evil is good, but not to do good is evil. Avoiding evil is good, but not to do good is evil. To follow the Lord, you must order yourself, your life, that you may do what is good. Hindi sapat na tinatalikuran mo ang kasalanan. Sumusunod ka upang gawin ko ano ang tama. At madalas nyo po yung naririnig sa akin na hindi rin sapat na ginagawa mo ang tama, dapat ginagawa mo ang pinagagawa sa iyo ng Diyos.
Because our common mistake in life is that we do the right thing, and yet, it is not what God wants you to do. Ginagawa mo nga ang tama. Hindi mo naman tinatanong sa Diyos, Lord, ito ba ang pinagagawa mo sa akin? At dahil hindi yan ang pinagagawa sa ng Diyos, ang dami mo nagawa, natapos sa maghapon, pagod na pagod ka, malungkot ka. At para bagang, sabi nga, kulang. Bakit? Ang ginawa mo lang ay ang gusto mo. When we talk about following God, it is doing the will of God in our lives. That's why you cannot separate following God by doing your prayer. Hindi pwedeng hindi ka nagdadasal. Hindi pwedeng hindi nagdadasal. Sapagkat sa pagdarasal mo lang nakikita o naririnig ang kalooban ng Diyos. Sa pagdarasal mo lang, sabi nga, napapakinggan ng Diyos. Ang Diyos ay palaging nagsasalita, pero hindi lahat nakikinig. Kaya nga po sa pagsunod sa Diyos, mahalaga ang pakikinig. At maririnig mo lang ang Diyos sa iyong pagdarasal. Ngayon, nung sabihin ng Diyos ang ebanghelyong ito yung kung saan ang maraming nakasumusunod, iniwan ang Diyos. This is the very gospel where many of the people who have been following God left Him. Iniwan siya. Hindi na namin kaya yan. Hindi na namin kaya yan. That you ask us to eat my flesh and drink my blood. Walang sino mang leader sa mundong ito, walang sino mang mabuting guro, magsabi kayo, na nagsabing, pagsusunod kayo sa akin, kailangan niyong kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo. Walang sino man. Tanging si Jesus lang. Kung inyong pag-aaralan, kung inyong susuriin, kung inyong babasahin, tanging si Jesus lang ang nagsabing, unless you eat my flesh and drink my blood, you have no part in me. Only God. Why? Why you have to do it? Because in so doing, you can remain with God. You hear the words, you believe it, you follow God, you remain in God, and hopefully, you will be able to be set apart for God. Itangi ka ng Diyos. Itangi ka ng Diyos. Mula sa dati mong pagkatao, sabi nga, ilaan ka ng Diyos sa isang gawain kung saan doon ka pwedeng mamunga. Pwedeng mamunga. My dear friends, my brothers and sisters, this afternoon, this morning, I have shared this, that God will meet us where we are, not where we have been. God will meet us where we are and not where we have been. Hinaharap tayo ng Diyos kung saan tayo ngayon, hindi kung saan tayo galing. Alam ng Diyos yun kung anong pinanggalingan mo. Dapat alam mo rin kung paano mo haharapin ang Diyos. Tatlong bagay na kailangan mong maintindihan sa gabing ito. Number 1, we need to be nourished. We need to be nourished. If you look at the sacrament, there are sacraments of reconciliation. There are sacraments of healing. There are sacraments of initiation. There are sacraments of vocation or order. Pagkatapos mong binyagan, pagkatapos mong kumpilan, kailangan mong manatili sa Diyos at kailangan mong, sabi nga, bigyang lakas. And the only way to remain is to receive God. Of course, there are sacraments of healing. Healing of the sick, confession, and the other sacraments are marriage and ordination. We are talking about being nourished.
Kaya nga, marami sa atin, ay pwede ng online masses. Well, spiritual growth can happen, can take place in online masses. But to be nourished, you need to receive the body of Christ. Ang tanong ay, yun nga, Padre, kailan ba? Mamaya pag-uusapan natin yun. Pero mahalaga yun. Mahalagang alam mo. Bakit? Dahil ang iyong pagkagutom ay hindi ko pwedeng ilabas ang katawan ni Kristo diyan kung saan ka nanonood. Di ba, no? Sana pwedeng ganun, ano? The body of Christ. Lampas, di po ba? Hindi. Kaya mahalaga. Mahalaga. Online masses are good, but it is not good enough if we want to grow in our relationship with God. Second, this gospel reminds us of what? That what is important with God is our relationship with Him. He wanted that we become intimate with Him. Many times I have said this, that when God talks about fidelity, faithfulness, He always mentions the relationship between husband and wife. Diba? Tapat. Tapat. T-A-P-A-T. Tapat. Basahin mo pabalik. Tapat. Hindi po ba, no? Pag ikaw ay kinasal, wala ka ng ibang tatapatan kundi ang iyong pinakasalan. Pag hindi ka tapat, ang tawag sa iyo ay tabingi. Hindi po ba, no? Pangit yung tabingi. Hindi po ba, no? Dapat tapat. Sapagkat ang Tagalog ng righteous ay hindi palaging tama, kundi matuwid. Kung ikaw ay tabingi, hindi ka matuwid. Dapat ikaw ay matuwid, righteous. Ano po? Mahalaga po yan. Mahalaga pong ikaw ay matuwid. My dear friends, my brothers and sisters, and when God talks about intimacy, He uses the image of mother and child. There's nothing more intimate than this relationship, where the child in the womb of his mother literally eats the flesh of his mother and drink his blood, her blood. Hindi po ba? Her blood. Mahalaga po yon. Kaya nga, yung asawa, sorry for the words, yung asawa pwedeng ipagpalit. Pero yung anak, hindi. Kasi yan yung sabi nga, laman ng aking laman, dugo, buto ng aking buto, dugo ng aking dugo. Hindi po ba? There's nothing more intimate than that. Christ is offering Himself to us that we may become intimate with Him. Brothers and sisters, you will not go to heaven by simply doing what is good. You will go to heaven by your relationship with God. Be intimate with God. Be intimate. And third, remember this. When God calls us, ano sabi ng Diyos? You are no longer slaves, but friends. No longer slaves. Bakit? Yung mga alila, hindi nila alam kung anong plano ng Diyos o ang plano sa kanila. But when we are friends, we share. We share our joys. Of course, we share our pains. And we are not afraid of being judged. We are not afraid of being judged. Pag ikaw ay hinuhusgahan ng iyong kaibigan, hindi yan tunay na kaibigan. Of course, hindi ka kinukonsinti sa iyong mga kasalanan. A good friend will tell you what you ought to hear, not what you want to hear. Ang mahalaga, ang pamantayan ng tunay na kaibigan ay yung sinasabi sa iyo kung ano yung mga bagay na dapat mong marinig at hindi lang yung mga bagay na gusto mong marinig. Mahalaga yon. Maghanap ka
iilan na lang yan. Ano po? Kaya nga madalas ko yung sinasabi, ang tunay na kaibigan, kahit masakit, sasabihin sa iyo kung anong dapat mong marinig. Sampalin na ako ng katotohanan kaysa halikan ako ng kasinungalingan. 3 things you have to keep in mind. Why God is offering Himself to us, His very own flesh and blood, that we need to be nourished. God desires intimacy. And third, that we are no longer slaves. We are no longer slaves. Why it is important again? Paulit-ulit ko yung sinasabi. If you want to walk further, if you want to walk fast, but if you want to reach a destiny, not everyone can walk with you. If you want to walk fast, you can walk alone. Pagka minsan abala, hindi po ba, no? But if you want to walk further, you need to walk with somebody. You cannot walk alone. And most of all, if you want to reach a destiny, you must walk with the right people. Hindi lahat ng mga taong kasama mo ay mayroong paghahangad na makarating sa langit. Mga minamahal na mga kapatid, sadyang dumadating ang araw na kailangan natin mag-iwanan. Kasi kung ayaw mo talagang pumunta sa langit, hindi naman ako magpapaiwan para lang masabi mong tayo tunay na magkaibigan. You have, my brothers and sisters, to choose and walk with the right people. Some of them are difficult to win. Some of them are difficult to walk with. But you know you have to walk with these people because they will walk with you to your destiny. Need to be nourished. God desires intimacy, and we are no longer slaves. How do we see ourselves? Let me speak of just a year. Just a year. Until July 1, 2021. Ano pa? July 1, 2021. Bakit? Kasi ang appointment ko dito hanggang July 1 na lang, 2021. Di ba, ano? 6 years na ako. Mahirap naman magplano ako. Wala na pala ako dito. Hindi po ba, no? Harinawa, hindi pa ako kukunin. Pero, tingnan natin yun. Let's plan and do something on what is doable. We work on what is doable. If I will be told to go, then I will go. If I will be told to stay, then I will stay. It will depend on the new Archbishop of Manila. Why I'm sharing this to you? When you look into yourself, you look on what is doable. When you make plans, you plan on what is doable. Di ba? Sabi nga, ang pinakasayang na binili mo sa taong ito ay planner. Hindi po ba? Ang pinakasayang na binili mo sa taong ito, planner. Wala. Wala ka may sulat. Hindi po ba, no? Hindi mo alam kung darating na Lunes, ECQ na naman. Hindi po ba, no? Kausap ko yung kaibigan kong, sabi nga, in charge ng PCR. Ano po? Sabi niya, Father, in 56 swabs, 20 are positive. Ganong kataas ngayon. Ang average kasi dati, 13 out of 100. Ito, 20 out of 56. Ay malaki. Ano po? Kaya mahalaga yan. Ano po? We plan according to what is doable. Now, what can we see or how we can see ourselves if we want to be nourished? If we want to be nourished. If we want to receive the body of Christ. First, my dear friends, my brothers and sisters, huwag kayo magagalit.
pag pinagbabawalan na hindi muna pwedeng magsimba, kami sarado pa kami. Ano po? Bumili na kami ng UV sanitizer. Salamat sa nagbigay. Pero sabi nga nung pag nagbigay ka, nag-sanitize ka, Father, malinis lang yan para doon sa mga unang taong papasok. Yung kasunod, hindi na sila maayos kasi nag-iwan na ng virus yung nauna. Di ba, Mahirap Kahit saan kayo magpunta, you must be aware, my brothers and sisters, that it must be in your concern, your health. Ano sabi ko? Unang-una, wag na wag kayong mamamatay. Sa pandemic na ito, wag kayong mamamatay. Kasi, pag namatay kayo, hindi na kayo kasali sa usapan. Kayo na ang pag-uusapan namin. Mahirap yung kayong pinag-uusapan, di ba, Huwag kayong mamamatay. Ikalawa, huwag kang magkakasakit. Mahal magkasakit ngayon. Yung iba nga, inubo lang pinakremate ka agad, hindi po ba, Mahirap yun. Inubo pa lang, pinakremate na kagad ng asawa, di po ba, Huwag kayong magkakasakit. Third, huwag kayong manghahawa. Huwag kayong manghahawa. At huwag kayong magpapahawa. Ano po? Stay healthy. There are some things I want you to remember. Number one, if you are sick and you are, how do you call it, immune compromise, don't go to the church. If you are sick, if you are immune compromised, don't go to the church. Why? Because, like many places, sabi nga ng isang doktor, the probability of being infected is based on proximity and frequency. Pag ikaw, di ba, pag madalas mong kasama yung may sakit, sigurado magkakasakit ka. Gaano katagal? Depende. Depende. Kung naalaala nyo ang biruan natin, pag nahulog ang tinapay, malinis pa yun, dadamputin mo kaagad. Bakit? Kasi nung nahulog, nagtakbuhan yung germs, di ba? Nagtakbuhan Magbibilang ka, 1, 2, 3, di ba? Hanggat hindi pa naka-3, wala pang germs yun, nagtakbuhan pa Ano po? Pag na yun yung nag-3 na, maglalapitan na yung germs, mag-aamuyan na. Di ba, Pag 4, ay, nakasakay na. Pag 5, kumagat na. Di po ba, Alam natin yan, hindi yan tinuturo sa school. Pag may nahulog, damputin mo kaagad. Wala pang 3. Kasi nagtakbuhan pa ang germs. Pero, kung kayo ay magsisimba, the frequency ng contact, the proximity, kahit yan ay one seat apart, 3 feet, ganun pa rin. The probability of getting infected is more in the church than in the mall. Bakit? Kasi sa mall, lakarang-lakaran. Hindi po ba? Pero simbahan, nakaupo tayo, magkakatabi tayo. Yung germs talaga, nung unang upo mo, alis. Pagbilang mo 1, 2, 3, yung germs ng katabi mo, aamoy-amoyin ka na. Mamaya, lilipat na sa'yo. Maya-maya, kakagating ka na. Positive ka na. Ano po? I hope hindi mahirap intindihin yan. Hindi po ba? So, if you are sick, don't go to Mass. Spare the healthy. Second, if you are healthy and you want to go to Mass, you must understand that you are putting yourselves in the risk of getting infected. You are putting yourselves in the risk
of getting infected. Kahit anong gawing prevention, anumang registration, anumang temperature, magsabi kayo. Kasi ang virus na ito, wala itong ginagalang. Itim, puti, bata, matanda, may ipin o wala, may buhok o wala, ano pa? Ha? Hindi ko nasasabihin yung iba. Wala itong ginagalang. Kaya nga, mag-ingat ka. Kasi baka sa loob ka ng simbahan mahawa, masisi mo si Father. Mang nagsiserve, ano pa? So, unang-una, kung ikaw ay may sakit, sa inyo ka na lang. Kung ikaw ay walang sakit, you must keep in mind that you are putting yourselves in the risk of getting infected. Third, alam po ninyo, yung aming sahig, nilagyan na ng where to stand. Sayang. Alam nyo, pinagawa ko na itong sahig namin, pinaganda ko ito, mahal lang ginastos ko dito, lalagyan lang na sticker, hanggang dyan ka lang. Diba, ano? Sayang. Ano pa? But, you have to remember when you go to Mass, no mask, no Mass. No mask, no Mass. Ha? Kung wala kang Mass, wala kang misa. Because no Mass, no entry. Ang aking pakiusap, mga minamahal na mga kapatid, kanya-kanyang dala ng alkohol. Di po ba, no? Pwede ba? Magkanya-kanyang dala kayo ng alkohol. Huwag niyong iasa sa simbahan, ha? Na pagdating doon, ha? Merong mag-alkohol sa inyo. Mahirap lang kami. Wala akong pang-alkohol. Kung kayo magsisimba sa akin pagdating ng araw, magdala kayo ng sarili niyong alkohol. Ano po? Kung ano-ano na lang ang komentaryong nadidinig ko sa misa, hindi po ba? Ano? Father! 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 Kami, mahirap lang kami. We are just simply trying to do what we can do in our given resources. Ano po? Meron kaming thermometer gun. Ay, hanggang doon na lang yun. Hindi po ba? Ano? Pero magdala ka ng alcohol mo. Magdala ka ng sanitizer. Hindi po ba? Ito ang maganda. Ito ang maganda. Well, dito lang ito sa akin, ha? Sa akin, ha? Ako lang humingi ako ng permiso dito. Ang alin? You cannot go to Mass. It will be safe for you to attend Mass online. Online. There are norms on how to receive Holy Communion. Mali yung drive-thru. That is, not liturgical. Can you imagine? Drive-thru? Dadaan yung kotse, sasabihin ni Father, Body of Christ, Body of Christ. Bigyan nyo ng paggalang sa Jesus. Ipinako yan sa cross, i-drive-thru nyo lang. Hindi po ba? Mahalaga po yun. Ano po ang hinihingi namin at hiningi ko sa obispo? That in the coming days, we will be given a specific time in a day. Ang hiningi ko pong permiso sa obispo ay 10 to 11 every day. 10 to 11. You can come to Santa Maria Goretti. After listening to an online Mass, you can come to Goretti 10 to 11. Wala pa ako sinasabing date, ha? Wala pa. Ano pa? Baka bukas dumating kayo. Ang tanong sa inyo ng gwardiya, sino ka? Anong gagawin mo dito? Wala pa. Pero, in the coming days, we will tell you, I will announce it in one of my Masses, that you can start coming to Santa Maria Goretti
from 10 to 11. If you come after 11, we will close the church. Ano pa? Kung alam mong malilate ka, umalis ka na maaga sa inyo. 10 to 11. You simply enter the church. I will be waiting in front of the altar. And you will receive communion. You just receive communion and go. Wala tayong social gathering, pero mayroon tayong social distancing. Darating ka lang, mangungumunyong ka, aalis ka. Bawal ang sharing sa loob ng simbahan. So walang kwentuhan. Darating ka, maliwanag po ba yon? You just come to receive the body of Christ. And you will go after. The probability of getting infected is very minimal. Unless makikipagdaldalang ka dyan sa labas. But if you come, you walk, you receive the body of Christ, you go, that's it. You are nourished. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ano po? Huwag niyo sasabihin, baka pwedeng drive-thru. Hindi. That is not liturgical. My dear friends, my brothers and sisters, mahalaga po yan. May tanong, pwede ba kami mag-uwi ng ostya? Ang sagot, hindi. Ang sagot, hindi. Ano po? Walang take home. Walang take-home. Ano po? You receive, you go. Unless you are a lay minister. Unless you are a lay minister. Ano po? But, sabi nga, yun ang usapan. Di po ba, no? Now, how can you help us? How can you help us? The moment the church will be open for masses, the moment I'm speaking about Santa Maria Goretti, I already made a decision that in all our masses, during this pandemic, we will not have collections in masses. Paano na yan, Father? Di ba? Para walang kolektor. Kasi binabalik na naman yung collection na may stick, di ba? May stick. Alam nyo, hindi pa ako nahihil yata dyan. Ano po? Yung aming unang kolektor, ang yumaong si Aling Kuring, di po ba? Ano, hold upper yun, ang bagal nun. At yun ay tatapat sa iyo. Dahil kukonti ang koleksyon, hindi yun naaalis nang hindi ka magbibigay. Ay kailan tayo matatapos, hindi po ba, no? At pag hindi ka nagbigay, susundutin ka nun. Ha? Yumao na yun. Ano po? Kaya wala kaming ganon. You can support us by sending your love offerings, or you can put it in our love offering boxes. Ang mahirap nun, pagbariya ang hinulog mo, dinig ng anghel sa kalangitan, ang taginting ng iyong hinulog. Ano po? Ha? Pag ginawa ng coins ang 20, kahit 20 yan, tak, 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 tak. Kaya, ha? My dear friends, my brothers and sisters, I hope maliwanag yan. Ano po? I hope maliwanag yan. Then the other sacraments hopefully will be made available. Nag-aantay kami. Magpapagawa kami ng kumpisa lang may acrylic. Ano po? May acrylic. Para walang germs. Ano po? Baptism, you know already this. In your parishes, they are starting to receive baptism. Ang nandyan lang ay nanay at tatay. Isang ninong, isang ninang. Of course, dapat nandyan yung bata. Di po ba?
Mahirap namang wala yung bata, hindi po ba? At si Father, 6 lang. 6 lang. Kaya hindi kayo mag-aalala kung sino ang inyong iimbitahin o hindi, kasi hindi rin naman kayo magpapakain. Hindi po ba, no? Kasal, so far, yun lang ikakasal, yun lang magulang, at ninong at ninang, wala munang abay. Ay, malungkot, malungkot. Pero maganda ito. We begin to stop making our sacraments a social gathering rather than a religious experience. A religious experience. My dear friends, my brothers and sisters, why are we doing this? Because we can only work on what is doable. Stop complaining. I have shared this, the 3 stages of our conversion this morning. We have our own slavery. We have our own Egypt, a place of bondage. As I've shared to you, God is meeting us where we are, not where we used to be. My brothers and sisters, allow the Lord to speak to you. Perhaps it's good to ask ourselves, what have I learned in this pandemic? Have I learned to pray more? Sabi ko nga, ang mga bata, yung iba naging madasalin, yung iba naging irritable. Ikaw, anong nangyari sa iyo? Anong nangyari sa iyo? God desires that we will be taken out of our place of bondage and slavery. Ano yun? Ano yun? Sapagkat kung anuman ang iyong iniinom na gamot para ikaw ay gumaling, dapat itigil mo rin ang dahilan ng iyong pagkakasakit. Let me repeat that. Anumang gamot na iniinom mo para ikaw ay gumaling, kailangan mong talikuran ang mga dahilan ng iyong pagkakasakit. Mga minamahal na mga kapatid, hindi ka pagagalingin ng metformin. Malungkot ka. Kung panay ang kain mo ng matamis, hindi mo binabawasan ang kanin, panay ang dessert mo, lalong-lalo na ang hilig mo sa mangga, yari ka. Hindi po ba? Kahit anong gamot mo sa iyong puso, kung lahat ng taba babanatan mo, hindi ka gagaling. You are taken out from your own slavery. Do not bring with you the cause of your slavery. Kayo po ang sumagot niyan. Kayo po ang sumagot. Alam natin na pinag-aawayan nyo yan. Alam natin yan ang mga kasalanan na ng iba sa inyo. Habang tayo tumatanda, nagtatago tayo ng mga bawal na pagkain. Nagagalit tayo, kayo pala, sa inyong mga anak na pinagbabawalan kayong kumain yan. Hindi po ba, no? Anong sagot ninyo? Konti lang anak, konti lang. Pag hindi ka binigyan, sasabihin mo, may gamot naman eh. Hindi po ba? Pag hindi ka pa rin binigyan, sabihin mo, patayin nyo na lang ako, patayin nyo na lang ako. Ha? You want to be free? Father, pray over mo naman ako, Father. Sana, Father, bumaba ang blood sugar ko. Sige na, Father. Tapos pinipray over mo ganyan, sabi, Nanay, malakas ba kayo sa kanin? Opo, Father. Malakas ba kayo sa tinapay? Opo, Father. Mahilig po ba kayo sa dessert? Ay, naku, Father, ang sarap ng halo-halo. Nanay, sinasabi ng Diyos, bawasan niyo na yan. Ano sagot sa akin? Pray over mo na lang ako, Father. Pray over mo na lang. Hindi ka gagaling.
hindi ka gagaling. You can never be free even though God has taken you out from the land of slavery. Ikaw yan. Sapagkat hindi ka pipilitin ng Diyos. Now, the people from Egypt are in the wilderness. You are in a place of inconvenience. A place of inconvenience. Ano sabi ko sa inyo? Problems have solutions. Inconvenience need a change of heart. Hindi masama yun. When we experience withdrawal, mahirap talaga yun. Mahirap talaga yun. Merong nagtanong, kasi minsan nahomily ko ito, na naging addict ako sa kape. Nakakahiyaman. How did you overcome it, Father? How did you overcome it? By the grace of God. What do I mean by the grace of God? Inalis ng Diyos ang masarap na panlasa ko sa kape. Yun ang pinakamadaling solusyon. Yun ang pinakamadaling solusyon. Kasi talagang nandadaya ako. Nandadaya ako. Kasi hindi ako makatulog kung hindi ako magkakape. So, mandadaya ako. At alam ng Diyos yun. Na-struggle ko yun. Alam ng Diyos ko hanggang saan ako. At lumuhod ako, Lord, hindi ko kaya. Anong ginawa ng Diyos? Inalis niya ang aking, sabi nga, panglasa sa kape. Diba, ano? Ikaw, ano ang iyong addiction that causes you your inconvenience? Diba? Ikaw yun. Ako ito. May kanya-kanya tayong landas sa kabanalan. From slavery to the wilderness. Anong sabi ko kanina? God feed the people with manna. And what is manna? What is manna? The real answer is, we do not know what it is. Ano yung manna? Hindi po namin alam. Bakit hindi nila alam? Because the presence of God in the wilderness, hopefully, lead every person to a level of curiosity. Lead every person to a level of curiosity rather than complaining. Rather than complaining. Brothers and sisters, you have heard this many times. Worrying about things does not solve any problem. Worrying of something will just rob you of your joy of the present. Stop worrying. Stop complaining. Ask the Lord, Lord, ano pong tinuturo mo sa akin? As I have heard, as I've said this many times, we have a God who comforts the afflicted but afflicts the comfortable. Why? Because we have a God who doesn't want us to become complacent. To become complacent. Mas nakakatakot yun pag ikaw ay complacent. Diba, ano? Anong sabi ko? People complain about eating boiled eggs every day. It is good for your health. Pasalamat ka, meron kang boiled eggs. Yung iba nga, hot water lang eh. Di po ba? Ay, Father, nakakasawa ng boiled egg. Yung iba nga, wala eh. Alam niyo yung kwentong yun. Ang bata sumisigaw, Ma, anong ulam? Ano sagot ng nanay? Tingnan mo sa rep. Sabi ng bata, wala naman tayong rep ah. O di wala tayong ulam. Di po ba? Be grateful for what you have in this time of pandemic.
in this time of pandemic. Turuan ng mga bata. Stop complaining about boiled eggs. Kung nagre-reklamo ka, sawa ka na sa boiled egg, di bukas, mag-sunny side up ka. Di ba? Itlog pa rin yun. Sunny side up. Sa susunod, ano? Scramble egg. O, di ba, no? 3 itlog na yon. Pangsunod na araw, omelette. Di ba, no? Omelette. Itlog pa rin. Di po ba, no? So, boiled egg, sunny side up, scrambled omelette. Wow! Dami na nun. Stop complaining. Tapos, bahala ka na. Bumili ka ng ketchup. Di po ba, no? Naalala ko nga dati. Inimbitahan ako ng breakfast eh. Ang ulam namin, ketchup na may itlog. Di ba, no? Bakit? Mas maraming ketchup kaysa sa itlog. Di po ba, no? Stop complaining. You are blessed, my brothers and sisters. Look at your blessing. Malungkot tayo. Kasi palagi nating hinahanap kung ano yung wala sa atin. Kung titingnan mo kung anong meron ka, ang dami mong dahilan para magpasalamat. Isipin mo, doon sa work from home, nagre-reklamo ang iba. Bakit? Wala na silang pambahay. Ayaw mo yon? Ay di isuot mo kung gusto mo. Di po ba, no? Problema ba yon? Mga minamahal na mga kapatid, isipin mo, nasa meeting ka, pwede kang nakatuksido, pero naka-short lang, di ba, no? Okay yun. Anyway, huwag kayong makakalimot. From slavery to the wilderness, it is a place of preparation and repentance. Ano yung mga bagay na dapat talikuran upang makarating ka sa promised land? Upang makarating ka sa promised land. And I want you to know this, that only those who have an intimate relationship with God will enter the promised land. Only those. Not all who have eaten manna. Because those who have eaten manna have died. Only those who will eat my flesh and drink my blood, says God, will have everlasting life. That what you eat will transform you to the person you ought to be. You ought to be. Again, why we are celebrating this Corpus Christi? We are not discussing what is the theological meaning about it, but what is its context inviting me into. Keep in mind, God desires that you be nourished. Jesus desires that you have an intimate relationship with Him. And do not forget, to reach your destiny, you are no longer a slave. You are no longer a slave. Alas 9 na sa Pilipinas. Ano po? Mabilis ang oras. Mabilis ang oras. If you have some questions, maybe 30 minutes, ano po? 30 minutes. What about confession, Father? What about confession? Ano tanong mo, what about confession? Paano mangungumpisal daw yung senior? Ano po? In the coming days, it will be made available. Ano po? It will be made available. So you can go to confession. Para wala kang ikukumpisal, huwag ka muna magkakasala. Di po ba, no? Huwag ka muna magkakasala. But you can go
in the silence of your room and talk to God. Ang mahalaga po sa kumpisal ay hindi yung masasabi ko kung anong aking kasalanan. Ang mahalaga sa kumpisal ay kung ano ang babaguhin ko sa aking buhay. Kasi mayroong kumpisal ng kumpisal, pampaalis lang ng guilt, pero hindi naman nagbabago. Hindi naman nagbabago. Ang mahalaga, magbago ka. Magbago ka. Ha? Social distancing na nga. Nandun ka pa rin sa kapitbahay. Kwentuhan ng kwentuhan. Sharing na sharing. Hindi po ba? Ha? So, just prepare yourself. Stay healthy, mga anak. Huwag kayong pasaway. Ano pa? Huwag kayong pasaway. Ha? Make use of this time to become a better person today than yesterday. Mahirap naman yung nandiyan kayo sa loob ng bahay. Ngayon bigla kayo lumabas. Bigla nyo pinapasok ang mga katulong nyo, hindi nyo pinapapasok dati. Ngayon infected kayo. Ay, nako. Turuan ng mga anak na maglaba. Ano pa? Ano pa po mga tanong? Ano pa po mga tanong? Ha? Wi-Fi in the Philippines not good. Totoo yan. Ano po? Wala tayong magagawa. Kahit anong pray over dyan. Ano po? Huwag kayong mag-alala. Darating tayo dyan. Binabati ko po yung mga taong nakikinig from New York, La Trinidad, Benguet, San Mateo, Rizal, Guimaras, Pampanga, Mandaue, Vienna, Austria pala, from Austria, Iriga, Santa Rosa, Laguna, Sydney, Australia, La Union, Lipa City, Batangas, Chicago, Illinois. Ano pa? Ang mga South Carolina, Davao, Milan, Italy, Iba, Zambales, San Pedro, Laguna, Muñoz, Nueva Ecija, Zamboanga, Imos, Cavite, Norway, Batangas City. What is mana? Tanong ng 10 taong bata. Nanay, ipaliwanag mo kay Totoy. What is mana? Anong nasusulat? Yan ang kinakain ng mga tao, ng mga Israelita nung sila'y nasa ilang. Anong tawag, ano ibig sabihin ng mana? Sabi sa scripture, hindi namin alam kung ano yan. Basta nakakain yan. Di po ba? No? Basta. Toy, anong pangalan mo, Totoy? Sa tingin ko, pinagpapari ka ni Lord. Ha? Pinagpapari ka ni Lord. Pogi ka ba? Kung pogi yan, ha? Pinagpapari yan. Ano pa? Ayan, biglang dumami ang tanong. Ano, Diyos ko po? Father, pwede po bang mag-confession sa phone? Hindi. Hindi pwede mag-confession sa phone. Ano pa? I like to be contented by what I have. Ano pa? Alam po ninyo, yung being contented, ano pa? Ito pa, mga taga-abot ng question. What is a drive-thru communion being done in other parishes? Why? Oo. Aywan ko. Hindi ko po alam. Huwag niyo po akong tanungin, ano po? Kasi talagang pinagmitingan na ho yan eh. Ano pa? Ay siguro talagang gusto nila. Hindi po ba, ano? Gusto nila talaga. Ano po? Ay di, ano po? From Tokyo, Tanaka. Ano pa? Not doing evil is good. O tama po, yan po ang sinabi ko. Hindi po ba, ano? Sinulat lang niya. Ano pa po? Ano pa? Mga magulang.
Sana po hindi kayo napapagod ipagdasal ang inyong mga anak. Ano po? Pwede po bang bigyan ng last ride through phone? Bigyan ng last ride through phone? Ginagawa po ito. Ginagawa po ito. Ano po? Kasi halimbawa po, katulad po nung minsan, gusto po ng pamilya na i-anoint ang kanilang nanay na may sakit. Ano po? Hindi po COVID ang sakit ng nanay nila, matanda na lang talaga. The priest wanted to go to the church, to go to the hospital. But the hospital is filled with COVID. Ano sabi ng administrator ng hospital? Don't you ever try to come here, Father. Ano po? So ano pong ginawa ni Father? Nag-usap po sila sa video call. At doon po ginawa yung rights. Ano po? Pwede po yan. Kaya lang hindi mapapahiran ng langis. Hindi po ba? Ano? Ang mahalaga po na ipagdasal. Ano po? Na ipagdasal. Watching from Balay-Balay, Bukidnon, maayong gabi sa inyong tanan. Watching from Taguig. Ano po? Sana po magpari yung bata. Boy ko. Pagpariin yung nanay. Ano po? Pero pag nagpari yan, huwag niyong babawiin, ha? You are my favorite priest. Baka magalit ang Paris priest mo. Ano po? How can we give donations? You message us. Ano po? You message us. We thank everybody. Ang ating pong live viewers, nakaabot po tayo ng 4,000. Hindi kayo kasya sa simbahan. Thank you, Lord. Ano po? Thank you. Naka 4,000 kami, wala akong pinakain ng lugaw. Hindi po ba, no? Father, how did you pray to overcome your addiction with coffee? Well, simple answer, accept your limitation. God knows what is in your heart. All addictions, brothers and sisters, all addictions, you can be free from any addictions if you ask the grace of God. Ano pa? Alam natin si San Agustin, sugarol, babaero, manginginom, pogi nga lang, ano pa, napagtagumpayan niya yan. By the grace of God, San Antonio de Padua, Happy Fiesta, San Francisco del Monte. Good evening, Father. Taga NDC ako. I hope you can be assigned in Nuestra Señora de Salvacion Parish. Hay, nasa Angkano nandyan ako. Nasain ako dyan. Ano ka ba? Ha? Umihi lang ang mga daga dyan, bumabaha. Nandyan ako. Hindi po ba? Where have you been, my dear? Ano ito? Will the schedule of confession be posted? Yes. Wait, just wait. Don't die. Why is the appointment of the Archbishop, of the new Archbishop of watching from Quezon City, increasing the positive cases? Ano po? Number 1 po kayo, number 1, ano po? Ipagdasal po ninyo, ano po? Aywan ko ba? Ang problema kay Lord, is it also complaining? Alam po ninyo, nasa pagsasabi yan. Ha? Nasa pagsasabi yan. Unang-una, when you talk to God about your problem, you are telling God your limitations, your concerns. Of course, God will tell you and ask you the question, what have you done about it? Mahirap yung, Father, nagpunta ka sa Diyos at sabi mo kay Lord, Lord, wala akong trabaho. Ha? Ang tanong ni Lord, nag-apply ka ba? Di po ba, ano? Di ka naman nag-apply. Ha? So, remember this when you ask
and tell God your problem. And remember this, all problems have solutions. All problems have solutions. Palagi ko po yan sinasabi, seriously. Lahat ng tao ay may pinagdadaan ng problema. Huwag mong ibabahay. Sabi nga, daanan mo lang. Bahagi yan, hindi po ba? Bahagi. I love you, Father. Wow. Mag-ingat ka sa pagsasabi na yan, ha? Ano po? Listening from Ruiz. Kumusta kayo dyan? Ano po? Ang layo-layo ninyo. Ano po? May langis pa ba dyan? Ano pa? Will you give us seniors communion after online? Yes! Sabi ko nga sa inyo kanina, nanay. Inuulit ko. Ha? Nanay. Nanay ka ba o tatay? Ni-request ko po sa obispo na kayo ay pwedeng pumunta sa Goretti. Baka gagawin din ito na ibang simbahan. Ano po? Pupunta kayo, sasabihin ko kung kailan. Depende kung taga saan kayo, ha? Baka mamay galing pa kayo sa Pampanga. Ano po? Kung saan man kayo galing. Kung kayo malapit lang sa Goretti. We will announce the day where we will start. Ano po? Depending on the cases of COVID in the coming days. We will announce it that you can come in a particular hour in a day, like 10 to 11. Ano po? You can come, receive communion, and you go. Ano po? You can come. I hope you're happy about it. Father, paano ko ipag-pray ang anak ko, addict sa sigarilyo? Unang-una, kailangang maintindihan ng anak na hindi maganda sa kanya yung paninigarilyo. Hindi po ba, no? Mahalaga yon. Hindi nyo pwedeng i-pray over ang isang taong ayaw namang tumigil sa paninigarilyo. Hindi po ba, no? So, kung gusto nyo tumigil sa paninigarilyo, sabihin nyo muna sa kanya, anak, ikaw ba'y may balak tumigil? By the way, yung po mga madaling mahawa ng COVID ay mga naninigarilyo. Kung hindi ka pa nahahawa, malapit ka na. Ako na mismo nagsasabi sa iyo. Ano po? Itigil yung paninigarilyo. Ano po? Itigil ang paninigarilyo. Meron pa akong kilala na naninigarilyo. Hirap na hirap. Pero, sabi niya, titigil na talaga ako. Kaya lang palagi may hawak na sigarilyo. You can never avoid sin if you keep putting yourselves in the occasion of sin. You can never avoid cigarette if you keep on holding on a cigarette. You can never avoid drinking if you keep a bottle of wine in your own home. Di po ba, ano? Father, ang kasalanan ko, palagi akong nagsiserve. Ano po? Sa online na mga hindi karapat-dapat. Ay pag palagi ka nakaharap, nakaupo sa computer, talaga makakapag-serve ka. Hindi po ba? Di, umalis ka sa harapan ng computer. Ano po? Umalis ka sa harapan ng computer. Ano po? Sabi nga dito, faith without action is useless. Ano po? Because faith is an action word. Faith is an action word. Ano ito? Aphobay, Port Bonifacio. Nakikinig sila. Good evening, Father. Good evening too. May God bless you. Pampanyan, Paranaque, San Juan. May replay po ba itong retreat? Ay, opo. Nakasave po ito. Tignan nyo na lang mamaya.
Sabi dito, not doing good is evil. Alam po ninyo, allowing evil to prevail is evil by itself. Ha? Allowing evil to prevail because you have not made a comment. Father, kahit hindi po nag-online mass, pwede po ba mag-communion? May verification po ba? Ano? Ay, ano daw? Honor system ito. Ano po? Mahirap namang ikaw ay magsisinungaling pa. Ano po? Kasi wala po tayong, dapat kasi, pag kayo po'y tatanggap ng communion, mayroong liturgy of the word. Kasama po yan. Ano po? May liturgy of the word. Pag gagawin po natin yan, then, magkakaroon tayo ng gathering. Para walang gathering, so you take the initiative of preparing yourselves before you receive communion by at least attending the online mass. Hindi po ba? Kasi alam nga naman, magpapakomunyon ako, tapos pag dumating kayo, mayroon pa tayong liturgy of the word, ay di mayroon din tayong gathering. Ano po? Hindi ko yan mabe-verify. Hindi po ba? No? So, basta wag ka magsisinungaling. Ano po? Dispose yourself. Dispose yourself. Watching from Ortigas. Father, please do recollection every day. Oh, ano ka? Ha? Sobra ka naman. Ano ito? Osame City, maayong gabi, Jensan, May Kawayan, Bulacan, New Zealand. Ano po? Ano ito? Father, masama po ba na i-disconnect ang wifi kapag hindi Naintindihan kita. Naintindihan kita, nanay. Ano pa? Kasi ayaw kumilos ng anak, pinapatay ng nanay ang wifi. Ano po? Nanay, bago po ninyo patayin, dapat magkaroon kayo ng kasunduan ng inyong mga anak. Ha? Ang iba pong pamilya ngayon, during meals, they turn off the wifi. But they have to agree with it. Ano po? Huwag niyo akong gagamiting sangkalan, ha? You must agree with it. Ano po? I'm blessed with your recollection. Thanks be to God. What if my yaya, who has been with us for many years, have been snubbing her? Ano? What can I tell my child? Di ko po maintindihan. What if my yaya, who has been with the U.S., with us for many years, has been snubbing her? What can I tell my child? Paano kayo? Hindi ko po maintindihan ang tanong. Pakilinaw po, ate. Ano po? Baka mali ang masasabi ko. Thank you. Father, please pray for the soul of Opo. Habang nagko-collect po tayo ng Father, senior po ako. Can I ask somebody to get the Holy Host for me? I saw this in other countries. Ask your lay ministers. Ask your lay ministers to bring you Holy Communion. Ano po? To bring you a Holy Communion. Cardona Rizal, akala ko kung saan. Ano po? Father, nakalimutan niyo pong sabihin ata ng lahat ng magkukomunyon ay dapat nakamas din. Mahirap po subuan ng nakamas, di po ba, no? Lahat ng papasok sa simbahan, sabi ko nga kanina, no mask, no entry. Of course, pag nag-receive ka na, tatanggalin mo na yung mask. Ano po? Father, tuloy po ba yung 3 p.m. Veritas bukas? Ay, wala na. Yung nag-aantay po sa akin sa Veritas, ano po? Pag ninilay at panalangin, wala na po. Ano po? Wala na po. Meron na po, regular na po sila. How will I know if what I'm doing is the will of God? Hindi lang ikaw nagtatanong nito. It took some time for me to know that the will of God for me is to enter priesthood. You have to go through a certain process. Ano po? You have to go through
At sabi ko nga, anumang ginagawa mong maganda at walang kumukontra, baka hindi yan ang kalooban ng Diyos. Hindi rin ibig sabihin kung may kumukontra, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang mahalaga ay nagdadasal. Ano po? Nagdadasal. Seek a spiritual director that can help you discern. Ano po? Ano? Sana po masundan po ang itong recollection. Pagdasal po natin. Ano po? Binabati ko mga taga-Sarja. I'm supposed to be there this coming October, pero mukhang hindi. Ano pa? From Cainta, Rizal. From Caloocan. What do we do with difficult bosses who insist on employees to be reporting to work with no testing done, and no shuttle service? Tama po ba ang magalit? Alam po ninyo, hindi lahat ng kumpanya, capable of giving you a shuttle service. Ano po? Huwag kayong magagalit. Pero sana ang boss mo maintindihan na ikaw, that you will be rewarded by your best efforts. Ano po? Kasi kung aasahan po natin ang ating otoridad, ano po, ay wala tayong pupuntahan. Ano po? Di ba pwede mga paring magmisa ng higit sa dating schedule para naman ma-accommodate ang ibang misa? 10 lang kasi ang pwede. Huwag ho kayong mag-alala. Sandali lang itong 10 ito. Malapit na yan. Huwag kayong mag-alala. Thanks, Father, for your word. Thank you also for listening. Pangasinan. Pakibati ang inyong butihing obispo, Bishop Sok Villegas. Ano pa? Watching. Father, is addict in gambling also a sin? Yes. Anything that is, ano po? Ganito po yan. Hello. Anything that is too much is poisonous. Anything that is too much is poisonous. Ano po ba yung gambling? Well, some people can sugarcoat it. Some people will call it game of chance. But anything that is preventing you from doing what you ought to do is bad. Is bad. Ano po? Pwede po bang mag-receive ng communion ang nag-live-in? Pero, ay mahirap yung pero. Live-in? Nako, mahirap yan. Alam niyo kasalanan niyang live-in. Ano po? Pero naputol yung tanong. Hindi na daw nakuha. Ano pa mga tanong ninyo? Talagang seryoso kayo, ha? Binomba niyo ako ng tanong, ha? Ano po ito? Father, how should a Christian approach those who abuse one's kindness and generosity? Alam po ninyo, sakit natin mga Pilipino ito. Na ano? Pag binigay ang palad, kinukuha ang siko. Pag binigay ang siko, kukunin ang braso. Pag binigay ang braso, kakagatin ang liig mo. You must know your limitations. Ano pa? You must know your limitations. At ano po ang palagi ko sinasabi? The beginning of entitlement is the end of gratitude. The beginning of entitlement. When people feel that they are entitled to your kindness, then don't forget, they are becoming ungrateful. Brothers and sisters, don't give anybody the permission to make your life miserable.
No one can make you unhappy without your permission. No one can humiliate you without your permission. So it's up to you. Ano po? Father, ano po ang dapat gawin sa anak na tamad magdasal? Baka ho kasi hindi kayo nakikitang magdasal eh. Ano po? Magdasal kayo. Ano po? Set an example. Set an example. My dear friends, my brothers and sisters, we cannot be here all night long. Ano po? Sa inyo, maaga pa, kami gabi na. Ano po? Kaya po, sana po ay nakatulong kami sa gabing ito. Ano po? Ano ito? Pwede po bang padasalan yung ashes ng kapatid kong namatay? Na-cremate na po siya. Nasa akin po. Opo. Dapat pinabibindisyon nyo yung abong yan. Huwag nyo itago sa cabinet. Ano po? Pabindisyonan po ninyo. Ano po? Anyway, we are planning in the coming days, ano po, that 30 minutes after our online masses, pray for this. I'm praying for this. That we will answer your questions. You continue to ask questions. You send me in my Facebook page questions. In my messenger. Kung masasagot ko po and worth answering in our live, wala ho ako maisip na title. Naisip ko lang title, Di po ba, Father? Di po ba? Ha? It means, meron tayong pagkakaintindihan. Di po ba? Ha? We are planning in the coming days a 30 minutes question and answer. Of course, I will answer some questions that were being sent ahead. So pray for that. Okay po? Pasensya na po kayo. Gabi na po. Salamat po sa inyong pakikinig. Binabati ko si Romel. Pasalamatan niyo po si Romel diyan sa Katolikong Pinoy, sapagkat siya po ang nag-arrange ng aming recollection, ay marinig ninyo, marinig po ninyo, diyan sa Al Ain, sa Dubai, sa Ruwais, sa Musapa, sa Cathedral ng St. Joseph, Abu Dhabi, binabati ko po ating butihing kapatid na pari, si Father Troy. Father Troy, bawal magkasakit, ingat, ang diabetes, Let us end this evening with a prayer. Let us spend few moments of silence. If you don't mind, I invite that you close your eyes. If you can hear me clearly, you can close your eyes. This is a moment of grace. Ask the Lord. Ask the Lord for a special grace. If you are sick, ask the Lord for healing. Whatever addiction you are in, accept that you need God's help and ask the Lord to free you. If your family have been experiencing problem from generations to generations, I have said this, in spite of the good things you've been doing, you are experiencing problems. Maybe someone in your ninuno, your lolos or lolas, somebody have committed sin that you are suffering. Pray for intergenerational healing. That God will cut the punishment. Spare you. We pray in a special way for all seniors, nanay, tatay, lola, lolo. Huwag po kayong malungkot. Those who are in the front lines, a special way we pray for all our OFW brothers and sisters. May God forgive
those who are in charge by keeping you stranded. Parents, please pray for your children. We pray for all the sisters, religious brothers and sisters, those who are in retreat, that God will increase your love for Him. Let us pray. Ama naming mapagmahal, idinudulog ko po ang lahat na nakikinig sa gabing ito. Kilala mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Alam mo po ang kanilang mga kalalagayan sa buhay. Alam mo po ang kanilang mga kasayahan at kalungkutan, kanilang mga pagkatakot at pag-asa. Alam mo, Panginoon, ang kanilang mga pagtawa at pagluha, kanilang mga kahinaan at kalakasan. Alam mo, Panginoon, ang kanilang mga kabiguan at tagumpay. Batid mo rin po, Panginoon, ang kanilang mga pangarap, hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Hipuin mo, Panginoon, ang bawat isa, ang bawat pamilya, ang bawat tahanan, ang bawat mag-asawa. Nawa po'y maramdaman nila, Panginoon, ang iyong pagkukupkup. Idinudulog ko po, Panginoon, nawa po ay silang lahat ay iyong ingatan. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at lahat po ng may karamdaman. Hipuin mo, Panginoon. Nawa po'y pagkaluban mo sila ng kagalingan. Gabayan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga inisip at ginagawa. Kung ano man po ang kanilang mga suliranin o problema sa buhay, tuwangan mo sila, Panginoon. Alisin mo po ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Hinihingi ko, Panginoon, nawa po sa tulong at panalangin ng mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Biren. Nawa po ang bawat pamilya ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganaan. Panginoon, ang mga mag-asawa na mayroong alitan, hilumin mo, Panginoon. Ang asawang nagkakamali, panumbalikin mo sa iyo, Panginoon. Panginoon, batid mo ang kailang mga panalangin, kayo na po magbigay, ipagkaloob mo ang kahilingan ng kailang mga puso, lahat po ng may birthday, lahat po ng may anibersaryo, kayo na po magbigay ng regalo. Nawa po ay maging kalugod-lugod ang panalangin ng bawat isa, ang bawat pamilya, ang bawat tahanan, ay yung pagpalain sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Santa Maria Goretti, ipanalangin mo kami. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga sa iba, magandang tanghali sa iba. Amen.